tinapay siya sa Panginoon. Diba? Kasi sabi nga, sa ayaw natin sa hindi, kahit anong edad po natin, talagang hindi natin mamamalayan na aalis talaga tayo sa lupang ito na hindi natin inaasahan. Diba? Wala tayong kayamanan dito sa lupa, pero yung kayamanan na inaantay natin, eh wala rito, kundi nasa kabilang buhay. Diba? Pasalamat tayo sa Panginoon. Si Nanay, maraming kayamanan yan. Bagamat mahirap siya dito sa lupa, pero naniniwala ako, mayaman siya doon sa kanilang buhay. Diba? Mananatili tayo doon. Makakamit natin ang gusto natin. Makamit sa buhay na walang hanggan. Doon tayo maninirahan ng tinatawag na walang katapusan. Ang buhay natin dito sa lupa may katapusan. Pero ang ating pangalawang buhay, walang katapusan yan. Eternal life yan doon sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin, sabi nga sa Bible, sikapin ninyo na makapasok kayo sa buhay na walang hanggan. Diba? Bagamat mahirap maglingkod, lahat tinitiis po natin, lahat tinatanggap po natin yung mga masasakit na salita na hindi naman karapat dapat sa Panginoon. Tinatanggap po natin yan. Bakit? Dahil mahal natin ang Diyos. Naglilingkod tayo sa Kanya. Diba? Kung ikaw ay masugid ka na fans ng artista, siyempre, minsan pinaglalaban mo ito. Diba? How much more ang Panginoon na sinasamba mo? Yan ang magliligtas sa buhay mo. Kaya purihin ang Panginoon bawat buhay natin. Dahil ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi ang ating mga mahal sa buhay. Hindi ating asawa, hindi ang mga kapatid, hindi kapitbahay. Kundi ikaw lamang ang nalalapit sa Panginoon na ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Ikaw, tayo lahat. Wala tayong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Bagamat aba tayo dito sa lupa, pero mas higit tayo na makamta ng binigay ng Diyos na pangako niya sa atin. Di ba? Hello? Amen. Kaya, sino ba ang pinagpala ng Diyos? Kaya ako nagpapasalamat sa araw-araw nating buhay. Sabi nga, manatili tayo sa Panginoon. Bagyo man ito o anumang pagsubok sa ating buhay, manatili tayo sa Kanya. Dahil hindi kita kayang iligtas. Asawa ko, mga anak ko kaya silang iligtas, kundi ang Panginoon lamang. Yaon lamang na lumapit tayo sa Panginoon. Diba? Inuutusan niya tayo. Kaya manatili tayo hanggang wakas, hanggang sa kamatayan. Dahil ang lahat ng ito, ipakinabang sa Panginoon. Mamatay man tayo sa bawaing ito, ipakinabang tayo sa Panginoon. Kaya pala Panginoon, kaya ihanda po ang ating mga sarili, ang ating tenga, ang ating puso, upang dumako tayo sa malagang pagkain ng ating kaluluwa. Linggo lang tayo kumakain. Minsan nangihina po tayo eh. Diba? Kailangan ng ating spiritual na buhay palakasin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya, tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. Walang iba ang ating Pastor Alan. Amen. God is good. All the time. Yan, so purihin ng Diyos, no, at may absent tayong isa, no. So, purihin ng Panginoon dahil ang dalawa nga pala, si Tony, si Jocelyn, namimiss natin sila pag wala, no. Bahagyan na isang araw na nawala, namiss ko eh. Kaya salamat eh, talagang purihin ang Panginoon, no. Kaya, so, ako yung papasalamat din sa Diyos dahil yun nga, malapit na matapos yung ating
sa building 30 natin, kunting panahon na lang, matatapos din yan. Kasi mag-isa lang naman talaga akong gumagawa ron. Step by step lang, sabi nga, araw-araw may magawa, okay lang. Basta, so, ang ginagawa ko ngayon doon sa church natin sa building 30, ay nagtatambak ako para mapurulingan na yung ano natin doon. No, at ngayon, nagpa-order ako ng 100 pirasong panambak. Ang isang sako ay 10 isang sako. So, 100 piraso, so 1,000. No. So, dahil na 150 piraso yun, 1,500. No? Binayad natin. Kulang pa. Kasi napakalaking tambakan natin doon. No, kulang pa yung 100 pirasong ay 150 sakong panambak. Kasi kailangan mataas tayo doon eh. Kasi nagbabaha daw yun. No? Nagbabaha kaya mataas ang tampak natin. Ayan, kaya tiyaga lang, sabi ko ay wala naman imposible sa Panginoon. Sabi nga nila, paano matatapos yan? Sabi ko, sila na magtatapos yan. Lahat na bagamat ang nagagastos natin doon nasa 36,000 na. So, kumbaga sa ano ay may nagagawa pa rin. So, malaki pa rin kasi malaki yun. No? At ako'y naniniwala, matatapos yan. Amen po ba? Amen. So, magtiwala lang tayo sa Panginoon. So, ngayon ay darako po tayo sa salita ng Diyos. Ang dalawa tayo makinig ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. So, sa oras po ito, ang ating pong pag-aaralan ay bakit kailangan nating basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. No? So, nakaraan ay napag-aralan natin paano nabuo ang Biblia. At ngayon, dahil sa buo ng Biblia, bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat naman sa oras po ito, Diyos. Kami po ay narito upang makinig ng mga salita, Panginoon. Dalangin namin na pagpalain niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. At ang mga salita ay maging pagkain ng aming espiritu at maging kalakasan ng bawat sa amin. Kung kami man ay may mga sakit at karamdaman sa katawang lupa, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita ay kami ay gagaling at lalakas ang aming katawang lupa habang kami ay narito sa mundo nito, O Diyos. Maging yung lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kaalaman at karunungan upang ang gawain nito na pinagkatiwala niyo po sa aking Panginoon, ito po ay aking magampanan, Panginoon. Sapagkat sa gana ng aking sarili, wala akong kakayanan upang gawin ang mga bagay nito. Ngunit sa biyaya tabag mo, Panginoon, salamat sapagkat isa ko sa mga napagkatiwalaan mo, O Diyos, sa gawain ito, O Diyos, upang patuloy na lumago, Panginoon, at dumami, Panginoon, ang mga kaluluwang makakilala at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain, gamitin mo po ang basic sa narito, Panginoon. Kaya sa mga oras mo ito, Diyos, inangkin namin ang iyong gabay at patnubay at pagpapala sa bansa sa amin sa pamamagitan yung mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na natin magsabi ng Amen. Okay, salamat. Tayo pa makapag-upo na. So dito ay, sabi nga, ay bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang Biblia. No? Bakit natin bakit? No? Una, kung bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang Biblia, sapagkat ito ang salita ng Diyos para sa atin. Amen. Ito ang salita ng Diyos para sa atin. Kaya kung bakit kailangan natin basahin ito? Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia, ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Amen po ba?
nangungusap sa iyo bawat litra na binabasa mo, yan ay pangungusap sa iyo ng Diyos. Ang kailangan lang dyan, isagawa mo yung nababasa mo. Maniwala ka. Amen. Katulad ng ginagawa ni Jerry, naniniwala siya na yung mga binabasa niya ay pwedeng mangyari sa mga tao. Amen? Pwede mangyari sapagkat yan ay buhay. Yan ay salita ng Diyos. Buhay po yan. No, buhay. Sapagkat yan ay salita ng Diyos. So, sabi doon sa banal na kasulatan, sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia ay ganito, sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, verse 15. Yan. Ang sabi niya po rito, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17. Ganito po sinasabi, lahat ng kasulatay ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So diyan ay sinasabi ng Biblia, lahat ng kasulatay ay kinasihan ng Diyos. Magagamit daw natin yan. Amen. Magagamit natin sapagkat iyan yung salita ng Diyos na kapag binabasa mo yan, pinag-aaralan mo yan, personal siyang nangungusap sa iyo. Personal siyang nangungusap sa iyo. Sapagkat ang Biblia ay nabuyan nung napag-aral natin ay 1,500 years. No, 1,500 years siya, nabuo, bago nabuo yan. Ibig sabihin, masusing pag-aaral ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos para maging totoo at walang pagkakamali, walang pagkukulang, at yan ay mabisa. Mabisa po yan. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na ang Biblia, ito ay salita ng Diyos. Na sinasabi doon sa Roma chapter 15 verse 5 hanggang chapter 15 verse 4 hanggang 5, na sinasabi ng Biblia, anuman na isulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis, sa papalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, anumang naisulat noon ay isinulat para sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagbabalakasan ng loob mula sa kasulatan. Kaya kapag nagbabasa tayo dyan, nag-aaral, pinag-aaralan natin yan, lumalakas ang ating loob. Lumalakas. Kaya kung bakit kailangan natin pag-aralan ng Biblia at basahin, sabagat ito ang Diyos, ito ay yung salita ng Diyos para sa atin. Siya ay nangungusap. Ayon sa Hebrews chapter 4 verse 12 hanggang 13, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May matalas, mabisa at mas matalas kaysa linmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatago sa sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam sa mga iniisip at binabalak
ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. So diyan, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay. Yung Biblia na yan na binabasa natin ay buhay. Amen po ba? Buhay po yan. Marami ng buhay ang binago yan. Marami na rin may sakit at karamdaman pinagaling sa pamamagitan ng salita na yan. Amen? So doon ay pinakikita na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Kung bakit kailangan basahin natin ito, dahil sa pamamagitan ng ating pagbabasa, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Kaya sabi doon sa 2 Peter chapter 1, verse 19 hanggang 21, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti itong pagkukulan ninyo ng pansin. Sabagat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Sabagat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya pagbigyan na ito ng pagtuunan natin ng pansin, basahin at pag-aralan. Dahil dito lamang nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga nang umatin tayo sa gawain ng Diyos dahil dito nangungusap ang Panginoon. Amen po ba? Dito nangungusap. Kaya sabi na banal na kasulatan, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sapagat sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon natin at sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa atin at pinalalakas tayo ng Diyos. Kaya dito ay makikita natin bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang Biblia, sapagat ito ang salita ng Diyos para sa atin, para sa iyo, para sa akin, at sa ating lahat. Pangalawa, bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos? Sapagat ito ang pagkain ng ating espiritu. Amen! Ito ang pagkain ng ating espiritu. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lumalakas ang ating espiritu, ang ating buhay espiritual. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 verse 4 na sinabi ni Jesus Christ, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen! Kaya dalawa na ang buhay natin. May buhay, body and soul na tayo, at may buhay spiritual na rin tayo. Ang pagkain ng body and soul natin ay walang iba kundi ang pagkain natin dito sa mundo. At ang pagkain naman ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang binuhay sa iyo ng Diyos ay yung espiritu. Amen! Yun ang binuhay sa iyo ng Diyos, ang espiritu mo. At dahil buhay na ang espiritu mo, nagugutom ka na hindi lamang sa pagkain, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Dahil ang espiritu mo ay ang kanyang kinagugutoman ay ang salita ng Panginoon. Kaya dito sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 ay ganito sinasabi ng banal na kasulatan, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ni Yahweh.
Amen! Ipaunawa sa atin na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din naman tayo sa salita ng Diyos. Kaya tuwing araw ng linggo, nandito tayo dahil ito ang hinihingi sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng araw ng linggo ng pagdalo natin, pinakakain tayo ng Diyos. Amen! Ng kanyang mga salita. Kaya bakit kailangan nating basahin at pag-aralan ng Biblia? Sapagkat ito ang pagkain ng ating espiritu. Ang sabi doon sa Amos chapter 8 verse 11 to 12 ay ganito sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating ding ang araw na pairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit iyon ay hindi nila masusumbungan. Bakit hanapin nila ang salita ni Yahweh? Dahil nagugutom na sila, hindi sa pagkain. Amen? Hello? Nauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kauhawan nila ang salita ng Diyos. Ganon ang nangyayari sa atin kapag hindi tayo dumadalo sa gawain ng Diyos. Nagugutom tayo. Marami naman tayong pagkain sa bahay. Bakit gutom pa rin tayo? Ang gutom sa iyo ay ang espiritu mo. Amen! Ang uhaw sa iyo ay ang espiritu mo. Kaya hinahanap-hanap mo ang salita ng Diyos. Hinahanap-hanap mo ang gawain ng Diyos. Sapagat alam mo, sa pamamagitan ng pagdalo mo sa gawain ng Diyos, lumalakas ang iyong espiritu. Dahil nakakakain ang iyong espiritu ng salita ng Diyos. Dahil yun lamang ang ating pagkain. Walang iba kundi ang espiritu ng Panginoon. Ngayon, bakit kayo nagugutom sa mga bagay na spiritual? Dahil binuhay nga kayo ng Diyos. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 6. Ang sabi ng Biblia, noong unang mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Amen po ba? Muli tayong binuhay ng Diyos. Anong binuhay sa inyo ng Diyos? Ang iyong espiritu na dating patayan dahil sa kasalanan. Nung patay pa ang iyong espiritu, wala sa iyong halaga ang salita ng Diyos. Pero nung binuhay ng Diyos ang iyong espiritu, mahalaga na sa iyo ang salita ng Diyos sapagkat ito ang pagkain ng iyong espiritu. Amen! Mahalaga ba ang pagkain ng ating kaluluwa at pisikal? Mahalaga. Dahil kapag hindi ka makakain ng tinapay, manghihina ang iyong body and soul. Ayun ang manghihina sa iyo. Pero kapag nakakain ka na nito ng tinapay, lumalakas ang iyong body and soul. Nagagawa mo na ang gusto mong gawin. Amen? Ganon din sa buhay spiritual natin. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakas ang ating buhay spiritual. Kaya dumating mga pagsubok sa buhay mo, matatag kang nakatayo at handang harapin ang mga bagay na yan. Amen? Dahil malakas ang iyong espiritu.
Malakas ang Espiritu. Sinabi ni Jesus Christ, mahina ang laman, subalit malakas ang Espiritu. Amen! Malakas ang Espiritu. Ang sabi nun sa 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Si Kristo, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ganun ang nangyari sa atin. Amen! Kung paano binuhay si Kristo sa Espiritu, ganun din naman tayo na sumasampalataya kay Kristo. Binuhay din niya ang ating Espiritu, kaya nagugutom na tayo sa salita ng Diyos. May panahon na tayo sa gawain ng Diyos, sabagat alam natin ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating Espiritu. Kaya napakahalagang basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Pangatlo, bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos o ang Biblia? Sabagat ito ang magtuturo sa atin patungkol sa kaligtasan. Amen! Ito ang magtuturo sa atin patungkol sa kaligtasan, kung sino ang ating tagapagligtas. Ito ang magtuturo sa atin. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ganito ang sinasabi ng Biblia, mula pa sa pagkabata, alam mo nga ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kaya kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka naniniwala ng Biblia, hindi mo alam kung sino ang iyong tagapagligtas. Amen! Alam ba natin ang ating tagapagligtas? Amen! Si Kristo lamang. Dahil ang sabi sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Gawa 4:12, Kristo Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaligtas ng bawat tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundo nito maliban kay Hesus Kristo. Yan ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung bakit kailangan nating basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Dahil yan ang magtuturo sa atin patungkol sa kaligtasan. Last but not the least, bakit kailangan natin basahin at pag-aralan ang Biblia, sapagat ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga pangarap. Amen! Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga pangarap sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang sabi dun sa Diyos sa chapter 1 verse 8 to 9, huwag mong kakaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Magbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakakasulat doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay makakasama mo saan ka man magpunta. Amen! Yan, kapag binubulay-bulay mo, sinasabi ng Biblia, huwag kang matakot. Kasama mo ako kahit saan ka magpunta at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga gagawin. Kaya kapag nasa iyo ang salita ng Diyos, nagbabasa ka ng banal na kasulatan, magiging malakas ang iyong loob. Gawin ang lahat ng bagay. Amen! Dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Bakit kasama mo ang Diyos? Dahil ang salita, ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen! Hello! Nandiyan pa ba kayo?
Kaya kasama mo ang Diyos. Kapag binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, kasama mo siya. Sa Santiago chapter 1 verse 25, ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao. Ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay makakalimutan. Na sinabi ng Biblia, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na pagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Lagi mong binabasa ang Biblia, nagsasaliksik ka, lalo na kapag minamemorize mo yan. Amen? Lalo na kapag meron kang alam na memory verse sa buhay mo. Yung mga nababasa mong talata sa Biblia, memorize mo. Kapag memorize mo yan, kasama mo lagi ang Diyos. Amen! Dahil yung memorize mo na galing sa salita ng Diyos, ay walang iba kundi ay ang Diyos. Sabi sa Biblia, pasimula naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, ang Biblia ay Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Kapag yan ay binabasa mo, magtatagumpay ka. Kaya sa Amin chapter 1 verse 1 hanggang 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niyang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Kaya mapalad ka kapag binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Dahil mo para yung nakatanim sa isang punong nakatanim sa sariwang batisan at laging namumunga dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos. Sa Awit 119 verse 97, O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ang siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwin ay iyong kautusan, kaya't ako'y dumurunong ng higit pa sa mga kaaway. Sa lahat ng mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungan, higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutunan ang ugaling masama, ang hangad ko na sumunod ay ang iyong salita. Hindi ko nagpapabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagtuturo ng aralin. So dito ang sinasabi ng banal na kasulatan na higit ang iyong kaalaman at karunungan sa mga taong hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen? Higit sabagat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya mapalad ang mga taong nagbabasa, nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil ito ang magbibigay sa atin nagtagumpay. Kaya nawa sa umagang ito ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos kung bakit kailangan natin binabasa ang salita ng Diyos. Kung bakit kailangan natin basahin. Kung bakit kailangan natin pag-aralan sapagkat ito'y mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali. Makikita mo ang
makikita mo habang binabasa mo ang bawat pahina ng Biblia, malalaman mo na walang nagbago sa ilalim ng araw. Dapat nating basahin ang pag-aralan ng Biblia dahil napakaraming mga maling aral at turo ang naglilipanan ngayon sa mundo. Ang Biblia ang tanging instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at maling katuruan. Itinuro sa atin ng Biblia kung ano at sino ang Diyos. Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga bitag ng tukso at makaiwas sa sakit na dulot niyon at upang matuto ka sa mga pagkakamali ng iba. Ang Biblia ay isang aklat na hindi lamang binabasa. Ito ay aklat na dapat pag-aralan at isang pamuhay din naman ang ating nababasa at napag-aaralan. Amen! Isang pamuhay po natin kung ano ang nababasa mo at napag-aaralan mo sa Biblia, dapat yun ang magiging buhay mo. Dahil yun ang guide ng ating buhay para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Amen! Tayo po lahat at tumayo at pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po nito sa kanya pong mga salita na ating napag-aralan at napakinggan kung bakit kailangan natin pag-aralan ng Biblia. Nawa ay meron tayong natutunan, meron tayong naunawaan. Panginoon, sa oras po ito, Diyos, naipahayag ko po, Panginoon, ang iyong mga salita patungkol kung bakit kailangan namin pag-aralan at basahin ang Biblia. Dalahin ko, Panginoon, na naway di ka nalang maintindihan at maunawaan at maging pagpapala ito sa buhay ng bawat makikinig sa amin. Maging sa FB, sa YouTube channel, maging sa mga makikinig nito, O Diyos. Dalahin ko, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maging pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Kaya Lord, salamat sapagkat muli kang nangusap sa amin at pinalakas mo kami, Panginoon, at pinakain niyo po ang aming Espiritu, Panginoon. Pagpalay niyo po ang basa sa amin narito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Isus, sa lahat ng narito ay magsabi ng Amen. Amen. Tinida ko na sa ating mahalagang pagkakaloob. Ito yung magagamit ito sa ating bahay sambahan. Maraming